Pagbibilis ng impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte pagpapasyahan sa impeachment court ayon kay Senate President Francis Escudero. Mayorya ng mga Pilipino nais na humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial base sa latest survey ng Okta Research Group. Representative Duke Frasco ipinagtanggol ang desisyong huwag suportahan si House Speaker Martin Romualdez. Brigada Eskwela ng Department of Education nagsimula na ngayong araw. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nais matiyak ang kalusugan ng mga mag-aaral sa darating na pasukan. Affidavit of arrest gagawing requirement sa promosyon ng mga pulis. At EDSA Rehab, hindi itutuloy hanggat walang malinaw na rerouting plans ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 9, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Walang mangyayaring rehabilitasyon ng EDSA hanggat walang maayos na rerouting plans. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isang linggo matapos niyang ipatigil ang nakatakdasan ng proyekto. Muli ring tiniyak ni PBBM na hindi mawawala ang murang bigas para sa mga mahihirap na pamilya. Narito ang report ni Nel Maribohok. Hindi ipatutupad ang EDSA rehabilitation hanggat walang malinaw na rerouting plans. Ito ang binigyan diin ng Pangulo sa kanyang pinakabagong vlog. Ayon sa Pangulo, kailangan munang matiyak na handa ang lahat, lalo na ang local government units, sa ipatutupad na EDSA rehab. Sabi ko nga, ay masyadong matagal naman yung 2 taon para maabala ang mga kababayan natin. At hanggat wala akong nakikitang solid na mga rerouting plans at masiguro na handang-handa na mga LGU, huwag muna natin gawin. Ayusin muna natin ang plano. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ni PBBM ang pagpapaliban ng EDSA rehab na una nang itinakda sa June 13. Matagal na sakripisyo para sa Pangulo ang 2 taon na implementasyon ng EDSA rebuild na magre-resulta ng heavy traffic. Samantala sa vlog rin ni PBBM, muli niyang tiniyak ang pagpapatuloy ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Sa gitna ito ng pagdududa ng ilang kritiko ng administrasyon. May stock pa ba tayo na bigas? Kaya ba ito na bayaran ng ating gobyerno? Masusustain po natin yan basta't nagtutulungan ang lahat. Ang sisiguruhin natin ay hindi mawawala ng abot kayang bigas ang ating mga kababayan. Binebenta ang 20 pesos per kilo ng bigas sa mga kadiwa centers na subsidized ng gobyerno sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated o FTI. Target itong ipatupad ng Department of Agriculture hanggang sa matapos ang termino ng Marcos Admin sa taon 2028. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nangangamba ang ilang delivery riders sa posibleng hindi patas na paghuli sa mga motorista bunsod ng implementasyon ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nagbibigay sila ng konsiderasyon kaugnay ng programang ito. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Dapit ng isang ride-hailing company ang agam-agam ng kanilang mga motorista sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay Move It General Manager Wayne Jacinto, hinihikayat nila ang kanilang mga rider na harap ang makipag-usap sa mga otoridad sa halip na kalampagin ang kalsada. Siyempre, may pangamba. Natatakot sila dun sa maaaring hindi patas na treatment, no? Natatakot sila kasi kung AI ito, maaaring walang puso dun sa pag-evaluate nung huli.
Aniya, normal lamang itong reaksyon mula sa riders, kaya naman pinangunahan na nilang imbitahan mismo ang MMDA upang tiyakin sa mga ito ang tunay na kahulugan ng NCAP implementation. Patuloy pa rin naman natin sila kinakausap, kinukonsulta tungkol dito sa NCAP. Paliwanag ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, mayroong konsiderasyon tuwing nagsasagawa ng evaluation sa mga nauhuli sa NCAP. Aniya, makikita ito sa kanilang tala na hindi lahat ng itinuturing ng artificial intelligence na violation ay otomatikong lumalabag na agad sa batas trapiko. Sa 8,500 na huli sa NCAP natin, noong ni-review po, 4,100 lang yung na-confirm. Dahil nga po, ginagamitan na natin ng manual review. May isip po yan, tao po ang nagre-review niyan, may puso. Na pag mga minor violations po na hindi naman unreasonable, in-invalidate po natin. Lalo na anya kung hindi naman ito nagdudulot ng problema sa daloy ng trapiko. Dagdag pa ng MMDA, hindi sila magsasawa na sugpuin ang mga kumakalat na disinformasyon sa social media tungkol sa NCAP implementation na lalong nagdudulot ng pagkabahala sa mga motorista. I-assure sila na ito pong implementation natin ng NCAP ay fair para sa lahat. Hindi po kami namimili, hindi po kami nang aapi at wala po kaming tinatarget na sektor. At ang ano po namin dito, ito po ay para sa disiplina at safety ng lahat. Samantala, nagkasundo naman ang naturang ride-hailing company at MMDA na patuloy na mag-ugnayan upang talakayin pa ang mas malalalim na diskusyon na may kaugnayan sa NCAP. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ikinabahala ng mga residente at mangingisda ng Pag-asa Island ang pagsadsad ng isang Chinese fishing vessel sa silangang bahagi ng Pag-asa nitong Sabado. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Kinumpirma ng lokal na pamahalaan ng Kalayaan sa Palawan ang pagsadsad ng isang Chinese fishing vessel nitong Sabado sa silangang bahagi ng Pag-asa Island sa kasagsagan ng masungit na panahon sa lugar. Nagdulot ito ng pangamba sa mga residente sa lugar. Ayon kay Larry Hugo, baka anya ginagaya na ng China ang pagsadsad ng barko ng Pilipinas na BRP Sierra Madre o LS-57 sa Ayungin Shoal. Meron doon na bahura, doon sa may kabilang bahura, hindi sa San Lique ha, sa Reef 1. Yes. Sa Reef 1. So, tumagal daw yun doon, tapos naalis siya mga 5:30 na ng hapon. Tapos may mga naiwan pa nga doon na parang floating buoy or floating anchor na tinatawag nila. Ayon sa LGU, bandang alas 3 ng hapon, inireport ng mga residente ang nangyari sa Philippine Coast Guard sa lugar. Pasado alas 5 naman ng hapon, sa tulong ng dalawa pang Chinese Maritime Militia vessel, nahila paalis sa lugar ang barko. Hindi naman siguro market, siguro pinutol na lang. Kasi parang sabi, ang initial na nagsabi rin sa akin, low tide daw nung nag-ground doon yung vessel na yun. Tapos may humilang dalawa na Chinese fishing militia rin. Tapos ang ano nila ay patras yung hila nila nung nabahurang barko. Kinumpirma naman ng Western Naval Command ang insidenteng ito. Ayon kay Captain Elaine Collado, Public Information Officer ng Western Naval Command, posibleng sumadsad ang militia vessel ng China dahil sa masamang panahon. Nag-deploy ng tauhan ng PCG sa lugar at nakaantabay din ng AFP upang tulungan sana ang sumadsad na fishing vessel alinsunod sa International Convention for the Safety of Life at Sea o SOLAS. Yan po ang intention po ng AFP since mukhang distress po yung condition ng vessel. So, ready to respond po ang ating AFP to ano man po yung maitutulong para po sa vessel. Sa AFP, we prioritize po yung safety ng ating mga kababayan or pati yung kahit anong po nationality. Basta nangangailangan po, especially dyan po sa maritime areas. Pero naialis na ang militia vessel sa lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pabor ang nakararaming Pilipino na humarap sa paglilitis sa Senado o impeachment court si Vice President Sara Duterte. Base sa resulta ng pinakabagong Octa Research Survey, 78% ng mga respondent ang naniniwalang kailangang sagutin ng pangalawang Pangulo ang mga paratang at linisin ang kanyang pangalan. 13% lamang ang tutol habang 9% ang undecided o walang sagot. Ipinapakita ng survey results ang malakas na suporta ng publiko para sa accountability at due process. Inaasahang sisimulan na ng Senado sa June 11 ang proseso sa pamamagitan ng presentasyon ng Articles of Impeachment. Kailangan ng liderato sa Kamara na hindi nagbubunga ng pagkakawatak-watak, kundi ng pagkakaisa. Ito ang dahilan ni House Deputy Speaker at Cebu 5th District Representative Duke Frasco kaya hindi pumirma sa manifesto para suportahan ang pagpapatuloy ng speakership ni late 1st District Representative Martin Romualdez. Naniniwala ang kongresista na kailangan ng Pilipinas ng House Speaker na pinagkakaisa ang bansa. Hindi sa pilitan ang suporta sa liderato ng Kamara. Ito ang iginiit ng tagapagsalita ng House of Representatives sa gitna ng mga usap-usapan na may mambabatas na hindi pumirma ng manifesto of support para kay Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Hindi mahalaga kung sino ang pumirma sa Manifesto of Support para sa pagpapatuloy ng liderato ni House Speaker Martin Romualdez sa 20th Congress. Ito ang iginiit ng tagapagsalita ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Anya, sa Kamara, hindi sapilitan ang pagsuporta at kusang loob na desisyon ng bawat kinatawan. Ito rin ay iginagalang ng liderato ng House of Representatives na si Speaker Romualdez. Ginawa nito ang pahayag matapos na aminin ni House Deputy Speaker Cebu 5th District Representative Duke Frasco na hindi ito pumirma sa Manifesto of Support para kay Speaker Romualdez. Dagdag pa ni Attorney Abante, 285 ng mga kongresista ang nagpahayag ng kanilang suporta sa pagpapatuloy ng liderato ni Speaker Romualdez para sa 20th Congress. At kabilang anya sa may matibay na suporta ang mga kinatawan ng distrito sa rehiyon ng Central Visayas. Samantala, inihayag naman ni National Unity Party o NUP President at Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villaferte na itinitiwalag si Congressman Frasco mula sa partido. Ito ay dahil sa desisyon nitong huwag suportahan ng House Speaker. Paglabag umano ito sa opisyal na posisyon ng NUP na pagsuporta sa pagpapatuloy ng liderato sa Kamara. Wala pang reaksyon si Congressman Frasco sa akbang na ito ng kanyang partido. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang ibang opsyon ang Senado kundi i-convict o i-acquit si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment case. Ayon kay Senator-elect Francis Kiko Pangilinan, hindi dapat kasama sa proseso ang pag-dismiss ng kaso nang walang nagaganap na paglilitis. Anya, kung wala naman talagang sapat na ebidensya laban kay VP Sara, marapat itong mapawalang sala. Ngunit, sakaling may makikitang matibay na pruweba sa mga akusasyon sa pangalawang Pangulo, dapat itong maparusahan. Nakiisa ang mga dean ng 4 na malalaking universidad sa panawagang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na joint statement ng Ateneo, sinabi nito na ginawa nila ang panawagan bilang moral at spiritual duty bilang tagahubog ng mga susunod na abogado. Ayon naman sa Lasallian family, itinataas nila ang kanilang sama-samang boses sa matinding pagkondena sa anumang pagsisikap na hadlangan ang proseso ng konstitusyon.
Ang buong komunidad naman ng Adamson University ay naninindigan sa panawagan para sa Senado na ituloy kaagad ang impeachment kay VP Sara. Sa isang post sa social media kahapon, sinabi ng University of Santo Tomas na dapat igalang ang saligang batas, tuparin ang tungkulin. Pagpapasyahan sa impeachment court kung mapapabilis ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Francis Escudero. Kaugnay ito ng mungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na impeachment calendar na layong ma-expedite o pabilisin ang mga proseso sa paglilitis para matapos sa loob ng 19th Congress. Mula sa Senado, narito ang live report ni Asher Cadapan Jr. Asher, ano itong impeachment calendar na iminumungkahi ni Senator Tolentino? Aga maaaring matapos ang impeachment trial sa pagsisimula nito sa loob ng 19 na araw simula June 11 hanggang sa pagtatapos ng 19th Congress sa June 30. Ito ang mungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa gitna ng mga issue sa impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Tolentino na maaaring magawa ang pinabilis na impeachment proceedings. Anya, walang makapipigil sa 19th Congress na i-adopt ang rules of procedures para sa expedited o pinabilis na impeachment trial. Sa panukalang impeachment calendar ni Tolentino, June 11 babasahin ang articles of impeachment at kung kailan din magko-convene o magtitipon ang impeachment court. Sa parehong araw ay mag-i-issue ng summons sa pangalawang Pangulo para sagutin ang articles of impeachment hanggang June 21 kung saan dapat sumagot din agad ang House prosecutors sa June 22. Mula June 23 naman hanggang June 29 ay maaaring isagawa ang iba pang proseso sa impeachment trial at maglabas ng hatol sa June 30 bago matapos ang 19th Congress pagsapit ng tanghali ng naturang petsa. Planong imungkahi ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa Senate Plenary Session ngayong araw, June 9, ang mungkahing ito sa gitna ng nalalapit na pagtatapos ng kasalukuyang Kongreso. Ngunit sa press briefing ngayong araw, sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na bagay ito na dapat pagpasahan ng impeachment court. Mapag-uusapan niya ito kapag na-convene ang impeachment court dahil ito ay desisyon ng naturang korte. Paano ba niya daw at bakit ba niya naging objective na paikliin, pabilisin ang trial at dahil ito dapat daw ay dapat protektahan ang karapatan ng magkabilang panig, partikular na ang prosecution at ang nasasakdal. Yan ay isang paksa na dapat pagpasa ng impeachment court kapag na-convene na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may presentahin ko nilang ebidensya? Aga, isa pang punto na sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero ay hindi ito sang-ayon doon sa sinasabi o paniniwala ni Senator Tolentino na tatawid ang or hindi maaaring tumawid ang impeachment case sa 20th Congress at iginiit ni Senator Escudero na maaaring isagawa at ipagpatuloy ang impeachment case hanggang sa 20th Congress. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hati ang opinyon ng ilang kongresista sa panukalang fast track o pabilisin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa House of Representatives, may live report si Rosalie Coz.
Rosalie, ano ang pulso ng mga kongresista sa panukala ni Senador Francis Tolentino? Ella, hindi dapat minamadali ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang paniniwala ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at House Assistant Minority Leader Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas nang tanungin sa panukalang timeline ng impeachment proceedings ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Ayon sa senador, kayang tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa loob ng 19 na araw mula June 11 o hanggang June 30, 2025. Pakinggan natin ang pahayag ng mga kongresista. Kailangan ng impeachment case natin ng fair day in court. At hindi siya magkakaroon ng fair day in court kung mamadaliin naman ngayon. Dapat maalala nila na ang mandato ng Senado ay litisin, hindi palusutin. Alam natin pag minadali, kulang yung oras sa dami ng mga ebidensya. Mas substantial ang mga discussion, mas marami tayong makita na mga ebidensya, mas marami tayong malaman, no? Yung mga tanong ng mga taong bayan kaugnay dito sa impeachment ay masagot. Mas okay para sa atin. Kung si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur First District Representative Sia Alonto Adjong naman ang tatanungin, ipinauubaya na nito sa Senado ang desisyon kaugnay ng impeachment proceedings. Irerespeto natin kung anong decision ng Senado from the very beginning. Now, we respect if that's the call of the Senate to hold the impeachment trial starting 11 up to 13, so we respect that. Samantala, tumanggi namang magkomento hinggil sa issue ng timeline ng isang miyembro ng House Prosecution Panel dahil hindi pa nila ito napag-uusapan. Gayunman, naniniwala si One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, hindi posible na i-consolidate ang 7 articles of impeachment. But personally, I don't think it would be possible on our part to just consolidate it into 2 articles. That would be a betrayal of the full articles of impeachment that we have filed. Dagdag pa nito, hindi sapat ang 2 araw para ipresenta nila ang lahat ng ebidensya sa articles of impeachment. Handa naman ang House Prosecution Panel kung mas maagang uumpisahan ang impeachment proceedings. Ella, samantala ngayong araw sa ibang ulat ay isinasagawa yung huling pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom na nagsasagawa ng hearing o investigasyon kaugnay ng illegal Philippine offshore gaming operations or operators, illegal drugs, gayon din ang extrajudicial killings o EJ case. Ipinagmalaki ng Quadcom na sa 15 nilang pagdinig ay nagbunga ito ng 5 panukala kontra EJ case, POGOs at gayon din sa illegal drugs. Samantala, ngayong araw ay i-determinate na o tatapusin na yung pagdinig ng Quadcom. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Obligado nang magsumite ng affidavit of arrest ang mga police commander na nagnanais na ma-promote. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, ito ay magsisilbing pruweba o resibo ng kanilang accomplishment. Ang detalye sa report ni Lea Ilagan live. Lea, ano yung dapat na nakapaloob dito sa affidavit of arrest? Magandang tanghali sa iyo agad. Nakaangkla kasi ito sa utos ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na paramihan ng huli. Kaya ang affidavit of arrest ay ang resibo ng mga polis na mayroon na siyang naarestong kriminal. Sa kauna-unahang flag raising ceremony bilang Chief PNP, ipinunto ni General Torre na dapat ay marunong mang-aresto ang isang pulis bago papayagang tumaas ang kanyang ranggo o ma-promote sa serbisyo. Sinabi ni General Torre, pinakamahirap na trabaho ang mang-aresto ng walang warrant of arrest dahil ang kapalit nito ay ang buong buhay ng isang pulis. Kaya naman, mas makalalamang aniya sa promosyon ang pulis na maraming naaresto. Bahagi kasi aniya ng trabaho ng pulis ang mang-aresto ng kriminal, kaya dapat na alam itong gawin ng bawat tauhan ng PNP. Nauna na agang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa PNP ang kaligtasan ng publiko bilang tugon. Sinabi ni General Torre na magagawa lamang ito kung aalisin ang mga kriminal sa lansangan at sa pamagitan niyan
ng pag-aresto. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Sunod-sunod ang mga natuklasan droga sa karagatang sakop ng Bataan, Pangasinan at Ilocos Sur. Agad naman ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sirain ang mga ito sa lalong madaling panahon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Benedict Samson. Benedict, gaano na ba karami ang mga nakukuhang iligal na droga sa dagat? Magandang tanghali, Ella. Nitong June 5 at June 6 ay tinatayang nasa mahigit 3.9 billion pesos na ang halaga ng mga nakukuhang iligal na droga ng mga mangingisda at mga law enforcement agency. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, nasa 588 pieces ng vacuum-sealed na transparent pack na may bigat na 587.8 kilograms ang nakuha at itinurn over ng nasa 29 na mangingisda. Nakita nila ito sa coastal areas ng Bani, Agno at Bolinao sa Pangasinan. Sinabi naman ng Philippine Coast Guard na mayroon ding natagpuang 2 sako ng iligal na droga sa Santa Cruz, Ilocos Sur nitong Sabado. Matatandaan naman noong May 29 ay nasa 1.5 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nakita ng mga mangingisda sa Maribeles, Bataan. Sa isang pahayag, sinabi ni PIDEA Director General Undersecretary Isagani Deres na ang pagkakadiskubre sa mga iligal na droga ay patunay ng matibay na ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagprotekta sa bansa ng iligal na droga. Sinabi rin ng hepe ng PIDEA na ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kaagad sirain ang mga nakuhang iligal na droga upang hindi na ito kumalat sa mamamayan. Bukod sa Maritime Patrol ay nagsasagawa na rin ng aerial surveillance ang PCG sa naturang mga baybayin. Nauna na rin sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad sa kung saan posibleng nanggaling ang mga naturang iligal na droga. Ayan mo lang ating update mula rito sa Malabon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Mahigit 100 dayuhan ang idiniport ng Bureau of Immigration o BI nitong nakaraang linggo. Karamihan sa mga ito ay walang dokumento at nagtrabaho sa Pogo. Narito ang report ni Dante Amento. Isandaan at 15 dayuhan ang idiniport ng Bureau of Immigration o BI sa kanilang bansa nitong nakaraang linggo. Ayon sa kawanihan, iligal ang kanilang pananatili at trabaho dito sa bansa. Dagdag pa ng BI, karamihan sa mga idiniport ay naaresto na walang kaukulang dokumento sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na ipinabuwag ng gobyerno dahil sa kaugnayan nito sa sindikato, cybercrime at human trafficking. Nagtatago ang mga ito sa mga POGO hub kung saan nangyari ang iligal nilang gawain. Sa datos ng immigration, 102 sa mga ito ay Vietnamese nationals, 12 South Korean at 1 Malagasy. Lahat ng mga ito ay blacklisted na o hindi napapayagan na makapasok pang muli sa bansa. Inaasahan din na may mga susunod pang deportation sa mga darating na araw habang nagpapatuloy ang operasyon laban sa mga iligal na dayuhan sa bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngayong araw ang Brigada Eskwela sa mahigit 45,000 na paaralan sa bansa. Unang pinuntahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DepEd Secretary Sani Angara ang isang paaralan sa Malolos, Bulacan. Mula sa Malolos, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano bang kalagayan ng paaralan na yan at bakit yan ang napili ni Pangulong Marcos Jr. na puntahan? Magandang tanghali, Ella. Year 1965 pa kasi naitayo itong paaralan ng Barihan Elementary School dito sa Malolos. At
inaanay na ito at ilang beses na rin nirepair ang buong paaralan. Kaya ito ang ilan sa dahilan kaya kung bakit ito ang napili na puntahan ni Pangulo at ni DepEd Secretary Sani Angara ngayong araw o opening ng Brigada Eskwela sa bansa. Nanguna sa pagsuporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa simultaneous opening ng Brigada Eskwela sa bansa ng Department of Education o DepEd. Pasado alas 9 ng umaga kanina, pinuntahan ng Pangulo ang ilang paaralan sa bansa kasama ang anak na si William Vincent Marcos at DepEd Secretary Sani Angara sa 45,000 na paaralan na nagsasagawa ng Brigada Eskwela. Isa sa napiling bisitahin ng Pangulo ang paaralan ng Barihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Ininspeksyon ng Pangulo ang 6 nitong classroom at kinausap ang mga estudyante at mga guro. Isa sa problema sa paaralan ang internet connection at gadget. Kaya naman nagkaloob ang Pangulo ng 22 tablet units at isang Starlink internet. Namahagi rin siya ng school bags at school supplies para sa mga mag-aaral ng paaralan. Ikinatuwa naman ng mga guro at magulang na napili ang kanilang paaralan ang isa sa napiling bisitahin at tulungan ng Pangulo. Gayunman, pakiusap ng prinsipal ng paaralan na sana ay mabigyan sila ng lote at gusali para madagdagan ang kanilang mga silid-aralan. Sa ngayon kasi ay nagsisiksikan ang mahigit 300 na estudyante sa Barihan Elementary School sa 6 na classroom ng eskwelahan. Yun po ay isa sa mga plano kasi po ay ang ating paaralan ay nagnanais na magkaroon ng extension ng sariling lupa dahil bawat taon po ay lumalaki ang enrollees natin kaya po tayo ay shifting. May pumapasok po ng 6 to 12 and then 12 to 6. Dahil hindi na po maka-accommodate ng paaralan natin yung, kasi po maliit ang paaralan. So, isa rin po iyon sa dinudulog natin kung tayo po ay pagbibigyan na magkaroon ng lote at syempre po building para po sa mag-aaral ng Barihan Elementary School. Magtutulong-tulong naman ang provincial government ng Bulacan at Department of Public Works and Highways o DPWH sa paghahanap ng lote na pagtatayuan ng additional classroom para sa Barihan Elementary School. Humingi na rin sila ng suporta sa pamahalaan para mapasimula na ito ngayong taon. Samantala, nagpasalamat naman si Education Secretary Sani Angara sa mga tumulong ng mga stakeholders, private sector, lalo na sa mga magulang at guro para sa maayos at malinis na kapaligiran sa nalalapit na pasukan. Ating mga komunidad, sa ating mga magulang, sa guro, sa mga pamilya, paghanda na po natin yung pagbukas ng klase. Kailangan po ng mga eskwelahan ninyo ang inyong tulong. Sana sama-sama po tayo rito. Ella, ito yung huling classroom na pinasok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ito nga yung mga bags na ipinagkaloob. At bukod dyan, nandito yung mga larawan kung saan nga ay inaanay na yung eskwelahan at yung mga binabaha din ito nung panahon ng year 2024-2020. At ito naman yung pisara, kung mapapansin natin, ito yung pisara kung saan nga ay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naglagay dito at kasama si DepEd Secretary Sani Angara para mailagay yung pisara dito sa loob ng classroom na ito. At yan mo ng ating latest live mula dito sa Malolos, Bulacan. Balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Kabilang din sa binisita ng Pangulo ang Tibagan Elementary School sa San Miguel, Bulacan. May mga napansin ng Pangulo sa kanyang ginawang inspeksyon ngayong umaga. Mula sa San Miguel, Bulacan, may report si Nel Maribuhok live. Nel, ano naman yung naging assessment ng Pangulo sa pag-iikot dyan? Yes, Aga, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng malawakang rehabilitasyon ng mga silid-aralan. Ito ang binigyan din ng Pangulo ng kanyang bisitahin itong Tibagan Elementary School dito sa San Miguel, Bulacan. Ayon sa Pangulo, masyado ng luma ang mga silid-aralan na kanyang nakita.
Alam mo ba yung ibang nakita namin na school building, Marcos type school building pa. Ang Marcos type school building was supposed to be replaced between 20 and 30 years. Ang life niyan is 20 to 30 years. Pero ayan, at least mabuti na lang at nagagamit pa. But we really have to look at the rehabilitation of many of them. Ayon sa Pangulo, mahalaga rin ang supply ng tubig sa mga paaralan para na rin sa kalusugan ng mga estudyante. Nagsalita rin ang Pangulo dito sa harap ng 200 bagong guro dito sa Bulacan, kung saan ayon kay PBBM, pinababawasan niya ang admin task ng mga guro. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Nakibahagi rin ang members Church of God International sa taunang Brigada Eskwela ng Department of Education. Sama-samang naglinis ang MCGI volunteers sa paglilinis at pagkukumpuni sa ilang mga paaralan sa Metro Manila. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo live. Mia, ano-anong eskwelahan ang pinuntahan ng MCGI at gaano karami ang volunteers na nag-participate ngayong araw? Magandang tanghali, Ella. Sa kasalukuyan ay mayroon ng 3 na lugar na o mga paaralan na pinuntahan ng Members Church of God International at kabilang na nga dito yung Maria Clara High School, gayon din sa Longos Elementary School sa Malabon City at ngayon dito sa Bagong Silang High School. Ngayon ang unang araw ng brigada sa mga paaralan na bilang paghahanda sa nalalapit na pasukan sa susunod na linggo. Ito ay isang week-long preparation na binuksan ngayong June 9 hanggang June 13 para sa pagbubukas ng klase sa June 16. Kaya naman kasama ng mga guro, mag-aaral at magulang, nakiisa rin ang Members Church of God International o MCGI at Bread Society sa brigada. Dito sa Bagong Silang High School, mayroon ng nasa 100 mga volunteers mula sa MCGI ang kasalukuyang nakikibahagi at inaasahan na madaragdagan pa pagsapit ng hapon. Sa pagpapasimula ng araw dito sa Bagong Silang High School, inunang walisin at hakutin ng mga volunteers ang mga tuyong dahon sa paligid. Karamihan sa mga volunteers ay mga kabataan ng MCGI. Sa Maria Clara High School naman, mayroong nasa 50 na volunteers ang kasalukuyang tumutulong na naglilinis, nagsasalansan ng mga upuan at nagpupunas ng lamesa. At sa Longos Elementary School sa Malabon naman, mayroong nasa 30 na volunteers ang pumunta at bumahagi. Samantala, kaninang umaga, nagsagawa naman ng feeding program ang MCGI Cares Bagong Baryo, Caloocan sa 200 na mga volunteers ng brigada sa paaralan. Ella, sa kasalukuyan ay nagpapatuloy itong brigada eskwela at inaasahan natin na hindi lamang sa mga nasabi kong mga lugar nagsasagawa ng brigada kundi sa iba't ibang panigdi ng bansa. At yan muna ang update mula dito sa Caloocan City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Sa pagpasok ng panibagong school year sa susunod na linggo, isang grupo ang nagbigay ng babala at pinag-iingat ang mga estudyante mula sa mga toxic at hazardous waste na maaring matagpuan sa paaralan. Ito'y kasabay ng pag-uumpisa ng Brigada Eskwela ngayong araw sa buong bansa. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Ivan, anong mga pangunahing toxins ba yung kadalasang problema ng mga paaralan? Magandang tanghali sa iyo agad dito sa Payatas B Elementary School. Nakausap natin mismo ang principal ng naturang paaralan at sinabi nito na pangunahin nilang problema ay yung mga toxins na galing sa basura, pati na rin galing sa mga hayop na o mga peste o mga nakakapinsalang mga hayop. Toxic waste ng basura, gaya ng mga fluorescent na sira na dapat nakaseparate yun. Number 2, yung talagang yung mga pest, minsan maraming mga daga, ipis na kumakalat-kalat sa school. Iniisa-isa na namin tinutugunan yun. Usually yung mga galing waste ng market, naamoy ng mga bata kung minsan, tsaka yung alikabok. Ayon kay Sir Antonio Miranda, nais nilang masiguro na bago pumasok ang mga mag-aaral sa susunod na linggo,
ay maayos na ang bawat classrooms at ligtas sa mga ito sa iba't ibang klase ng toxins. Anya, noong nakaraang school year ay mayroong mga batang hinihika dahil sa mabahong naaamoy at pagdaan-daan ng truck ng basura sa harap ng paaralan. Bukod sa teachers at principal, kasama rin ng environmental group na ban toxins upang ipangampanya ang toxic at waste-free na pagbubukas ng klase ngayong school year 2025-2026. Dagdag pa ng punong guro, bukod sa malinis na kapaligiran, kailangan ng tanggalin ang mga kemikal na kadalasang nalalanghap o ginagamit ng mga bata sa tuwing nasa loob ng kanilang mga silid-aralan. Ito'y dahil sa banta nito sa kalusugan kung saan maaari itong magdulot ng iba't ibang klase ng sakit na makakaapekto sa overall development ng isang individual. Aga sa ngayon ay nagpapatuloy itong Brigada Eskwela sa Payatas B Elementary School kasama ang mga magulang, estudyante at iba pang mga volunteers. Kasabay nito, nagsagawa rin ng inspeksyon ang banned toxins na isang non-government organization upang itest o makita kung mayroong mga harmful toxic substances dito sa paligid ng paaralan. Yan muna ang update mula dito sa Payatas B Elementary School sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Tiniyak ng Department of Education na tuloy ang voucher program ng ahensya para sa senior high school. Kaugnay nito, muling nagbabala si Education Secretary Sani Angara sa mga paaralang mananamantala sa nasabing programa. Ang detalye sa report ni Jed Neresina, live. Jed, anong gagawin ng DepEd kung madiskubre nilang may anomalya ang isang paaralan kaugnay nitong voucher program? Ella, muling binigyang diin ni Secretary Angara ngayong araw at sinabing mahaharap sa kaso ang mga paaralang madidiskubreng sangkot sa anomalya kaugnay nitong SHS voucher program ng Department of Education. Ngayong taon, nabahira ng kontrobersya ang senior high school voucher program ng Department of Education. Ito ay dahil sa mga umano'y ghost student. Ngunit agad namang nagsagawa ng investigasyon ang ahensya kaugnay nito. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, sila ay nakipagtulungan sa ibang law enforcement agencies gaya ng National Bureau of Investigation upang panagutin ang sinumang mapatunayang nasa likod ng nasabing anomalya. At sa nalalapit na muling pagbubukas ng panibagong school year, sinabi ng kalihim na tuloy ang subsidiyang ito ng kagawaran. Binigyang diin din ni Secretary Angara na maghihigpit na ang DepEd sa kanilang voucher program ngayong taon. Muli rin niyang binalaan ang mga paaralang nagtatangkang manamantala sa nasabing programa. Pwedeng kasuhan mo yan. Kung ayaw pang magbayad ng eskwelahan, pwedeng kasuhan mo yan. Pati yung mga opisyal ng eskwelahan, pwedeng kasuhan din. Dagdag ng DepEd na sisiguruhin nilang hihigpitan din ang seguridad sa mga impormasyon ng mga mag-aaral upang hindi magamit sa ganitong klase ng modus. Ela, ipinaliwanag kanina ni Secretary Angara na ang magiging sistema ngayon ay kumbaga postpaid na kung saan kinakailangan munang mag-enroll ng bata o mag-aaral sa nasabing paaralan bago i-release ng DepEd yung pondo doon sa nasabing paaralan para masiguro rin na yung pondong nakalaan para sa voucher program ng DepEd ay mapupunta talaga sa mga lehitimong mag-aaral at sa karapat-dapat na mga paaralan. Ayan muna update, balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Naglagay ng health booth ang Department of Health Bicol para sa iba't ibang libreng serbisyong medikal para sa pagbubukas ng Brigada Eskwela sa lalawigan ng Albay sa Bicol. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano-anong libreng medical services yung pwedeng ma-avail dyan sa mga health booth ng DOH? Yes, aga libreng konsultasyon, pagbabakuna, x-ray, laboratory, ilan lamang yan sa mga libreng serbisyong pangkalusugan ang pinagkakaloob ng Department of Health o DOH Bicol CHD para nga dito sa kick-off ceremony ng Brigada Eskwela sa Bakakay East Central School sa Bakakay, Albay. Bukod pa dyan ang health immunodeficiency, HIV screening, mental health services, maging ang deworming para sa mga bata.
Iba't ibang health vote ang nilagay ng DOH Bicol bilang suporta ng kagawaran na matiyak ang kalusugan ng mga guro maging ng mga school personnel sa pagbubukas ng klase sa Bicol Region. Ayon dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging lugar din ang paaralan sa pagpapanatili ng malulusog na pamumuhay ng mga kabataan maging dahil sa malaking oras ang ginugugol sa eskwelahan. Makatatanggap naman ng bawat bata malusog package ang mga eskwelahan natin naguri ang kampyon ng kalusugan. Naglalaman ng gamit pangkalusugan gaya ng blood pressure monitor, timbangan, first aid kit at iba pang gamit para sa kanilang mga school clinics. Mayroon din packages na naglalaman ng teacher self-care kits at exercise and sports kits para sa kanilang last mile schools. Mamahagi din ang DOH ng karagdagang disaster readiness kits para bilang paghahanda sa anumang pagtama ng sakuna. Nauna na nakatanggap ng bawat bata mahalaga kits ang mga hamparan ng Hamurawan National High School sa Masbate, San Juan Integrated School, Rinconada National Vocational Technical School sa Camarines Sur at Filgueras Elementary School sa Camarines Norte. Samantala, nasa 3,000 silid-aralan ang kulang sa mga eskwelahan sa Bicol Region na naistugunan ng Department of Education o DepEd ngayong taon. Ayon kay DepEd Region 5 Regional Director Gilbert Sadsad, may nakala naman pondo ang kagawaran para sa konstruksyon ng mga kulang na mga classroom sa Bicol. Meron tayong kakulangan. Honestly, Bicol Region has more than 3,000 classrooms needs. Oo, pero meron namang bagong may budget naman tayo ngayong 2025 and according to DPWH, ongoing na ang procurement. Aga target din ng kagawaran ng edukasyon ang nasa 1.7 million na enrollees ngayong umpisa na ang enrollment sa mga paaralan sa Kabikulan. Bunsod ng mababang enrollees noong nakarang school year dahil sa iba't ibang kadahilanan. Yan ang balita dito sa Bicol. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Patuloy ang ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Naga City sa posibleng maging epekto ng habagat, maging ang mga inaasahang pagtama ng bagyo sa bansa ngayong rainy season, pinaghahandaan na rin ng lungsod. Mula sa Naga City may report si Ryan Salatandol live. Ryan, ano-ano ang mga paghahandang ginagawa ng lokal na pamahalaan dyan sa Naga? Yes, Ella, kasama nga sa mga ginagawang paghahanda ng lokal na pamahalaan dito sa Naga City ay itong paglilinis ng mga drainage system at ng mga waterways. Kasama na din ang pagpapalakas ng mga rescue teams para sa mga sasagawang rescue operation sa lugar. Ella, patuloy ang preparasyon ng mga kawani ng lokal na pamahalaan sa Naga City sa banta ng mga pag-ulan sa bansa ngayong linggo. Maagang nag-activate ang City Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ng Incident Management Team sa pamamagitan ng CDRRMO, katuwang ang Public Safety Office o PSO. Nakataas na rin ang Code Blue o Alert Status Blue bilang preparasyon sa potensyal na disaster at delikadong sitwasyon na maaaring mangyari sa lungsod. Handa na rin ang mga DRRM Committee Response Team at nagsasagawa na ng mga pre-incident action at coordination meeting sa nag-release na rin ng mga trauma kits sa mga nililinis na rin ang mga waterways at mga drainage sa Naga City upang maiwasan ang grabing pagbaha. May mga ginagawa na ring Food for Work program ang pamahalaan para sa ating mga kababayang nangangailangan nito. Matatandaan nitong nakaraang taon na lubog sa baha ang maraming lugar sa Naga dulot ng pagtama ng malakas na bagyo sa rehiyon ng Bicol. Ito ngayon ang pinipilit maiwasan na mangyari muli ngayong nagsisimula na ang mga pag-ulan sa bansa. At yan muna ang latest live mula dito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol.
Kasalukuyang sumasailalim sa orientation ang 11 magsasaka sa Baguio City. Kasama ang mga ito sa unang batch ng seasonal farm workers na ipapadala sa Taebaek City, South Korea. Ang detalye ihahatid sa atin ni Grace Doctolero live. Grace, ilang buwan ang itatagal ng training ng mga napiling magsasaka sa South Korea at ano yung layunin ng training na ito? Yes, Aga. 6 na buwan magtatrabaho ang mga unang batch na ipapadala sa Taebaek City, South Korea. Layunin nito na pagbalik nila sa Baguio ay maibahagi ang sa kanilang mga kababayan ang mga kaalaman at kasanayan na natutunan. Bukas na ang alis ng 11 seasonal farm workers mula Baguio City papuntang Taebaek City, South Korea. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ito ang unang batch ng mga seasonal farmers na ipapadala ng lalawigan sa bansang South Korea kung saan higit 50 ang aplikante. Ay malaking bagay kasi matututunan natin yung kanilang mga teknolohiya, mga sistema pagdating sa farming at kailangan natin yung dito sa syudad ng Baguio, especially in the aspect of smart farming kasi doon na tayo nagsiship ngayon. Ang mga farmers ay sasailalim sa 6 na buwan na agricultural training sa Taebaek City sa nasabing bansa at inaasahan na sa kanilang pagbabalik ay maibabahagi sa kanilang mga kababayan ang mga kaalaman at kasanayang natutunan. Itong program na ito is a program between the city government of Baguio and the Taebaek City of Korea to address the shortage of farm workers in South Korea, at the same time to provide livelihood and employment opportunities for farmers, pursuant to our sisterhood ties with the city of Taebaek. Ito ay government to government. Kaya sisiguraduhin natin na ang mangyayari dito ay talagang maaasikaso, mabibigyan ng tamang trato at mapoprotektahan yung ating mga farmers doon. Naging bahagi rin ng nasabing aktibidad ang all-staking of undertaking. Pinaalalahanan ng Baguio LGU ang mga farm workers na sila ang magiging mga kinatawan ng lungsod at palaging sa puso ang maayos na pakikisama sa kanilang employer at kapwa farm workers sa lugar. Aga, susweldo ang mga farm workers ng 80,000 to 100,000 kung may overtime kada buwan nito sa loob ng 6 na buwang kontrata. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagsimula na kahapon ang semifinals ng UNTV Volleyball League Season 3 kung saan nakuha ng BFP Lady Firefighters ang PNP Lady Patrollers ang unang panalo sa semifinals. Narito ang report ni Jed Naresina. Kupunan ang nagtatagisan ng galing sa volleyball court para makasecure ng pwesto sa championship dahil semi-finals na ng UNTV Volleyball League Season 3. Sa unang game, nagharap ang Comelec Suffragettes at BFP Lady Firefighters. Hindi na nagpaawat pa ang Lady Firefighters at tinapos agad ang match sa isang malinis na sweep. Muling nanguna sa scoring ang team captain na si Fire Officer Tugang Abeliana na gumawa ng 14 points. Natapos ang game sa scores na 16-25, 19-25 at 25-27. Ngunit ayon sa kanilang head coach na si Fire Inspector Lorenzo Diaz, hindi rito natatapos ang kanilang pagpapalakas. More practice pa rin at yung sa mga weaknesses namin, kailangan talaga naming palakasin para mas tumibay pa yung aming depensa para mapanatili namin yung aming laban para sa championship po. Parehong mindset din ang inihayag ni Comelec Head Coach Alan Yumang kahit bigong manalo kahapon. Magpo-focus muna kami sa receive kasi ito naging problema namin ngayon sa BFP. Hindi kami nakapasa, so yun ang kinatalo namin talaga.
second game kahapon, live pa rin sa Paco Arena sa Maynila. Flawless victory para sa PNP Lady Patrollers. Pinatumba nila ang defending champions na AFP Lady Gunnar sa scores na 25-13, 25-15 at 25-17. Top scorer si Jelene Villanueva na nag-ambag ng 11 points sa game. Kasama ring nag-double digit points sila Yamporio at Princess Oliveros. Dahilan kaya nadomina ng Lady Patrollers ang match. Malaki talaga inangat ng team namin na naging kumpleto kami. Mga players ko, condition yan sila. Mahaba ang preparation namin. So, same pa rin ang preparation namin kung ano pinaghandaan namin bago sa semifinals na ito. Hindi naman paaawat ang Lady Gunnar na makabawi sa mga susunod na laro ngayong semis dahil gigil pa rin ang team na muling makapasok sa championship. Practice pa rin. Positioning. Kung ano yung posisyon, dapat kailangan talaga magampanan nila kung ano yung binibigay namin na kanya-kanyang posisyon nila para kahit sana sinong kalaban, makukuha nila kung ginagawa lang nila, pinagtatrabaho. Tuloy ang mainit na bakbakan sa volleyball court kaya huwag palampasin ang next game sa semifinals ng UNTV Volleyball League Season 3. Sa darating na Miyerkules, live pa rin sa Paco Arena sa Maynila. Maghaharap sa Game 1 ang AFP Lady Gunnar at Comelec Suffragettes. Asahan din ang matinding tapatan sa laban ng BFP Lady Firefighters at PNP Lady Patrollers sa Game 2. You won't miss the action ngayong semifinals dahil mapapanood din ito via live streaming sa UNTV Sports Facebook page at YouTube channel. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 9 hanggang 10 na nagsasabi, "Dalawa ay maigi kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting kagantihan sa kanilang gawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ibabangon ng isa ang kanyang kasama, ngunit sa aba niya na nag-iisa pagka siya'y nabuwal at walang iba na magbangon sa kanya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.